Happy Sabbath mga kaigsunan. Mayong buntag, mayong gabi, mayong udto sa mga kaigsunan nga tuwa sa gawas. We are so happy nga nakig-uban kamo sa ato adiring Long Vine. Long Vine man niya, no? Long Vine Church, Bagong Taas, itong ikalipay. Alang sa tanan nga mga membro nga regular dinhi sa ato sa Bagong Taas, akong gikalipay ang pagdala sa pag-abi-abi kaninyo gikan sa atong Central Mindanao Mission. Usbon ako kaganiya sa first hour of worship, atong gihimo ang pagpasalamat sa tanan nga mga nakig-uban sa pagduyog sa mga buhat, labi na gayod sa ato ang mga evangelistic campaign. Ang Grace Force bago pa lang nahuman o labi na gayod sa ato adiri sa Bagong Taas. Akong gipasalamatan ang mga deacons and deaconesses and the leadership of Bagong Taas is the Church. So karon mga kaigsunan, upcoming mga events. Doon na po tayo coming caravan for mission. Gana siya mga kaigsunan this coming September. So daghantag mga wali. Unya doon na tayo IEL, NDR nga mga wali o doon na po sa secretary. And that is gidumalahan sa ato sa Union, sa Southwestern Philippine Union Conference. So daghantag mga wali makaigsunan, mao man na ang gihimo sa ato ang iglesia nga kinatibukan sa ato ang worldwide church nga doon na kita'y giplaster na nga mga departments para sa atong wali. So karon makaigsunan, usbon ko, dako kayong kalipay, nga ako kabahin usab sa atong pagsimba dinhi sa Bagong Taas. Gipasidanan ko ni Pastor Campanyero nga kini siya usa ka COP promotion. Unya karon doon natin mga bisita headed by Alan Abarquez na amang tingali diri si Brother Vito, si Brother kita na ko ganiya si Brother Boy, si Brother nagnaaman ay pipila nga mga gi-designate nga naghimo ganihag mga promotion. Unyang hapon na apagyod sila mga sinatian nga kini siya mapahat nga ni kinato busa ayaw mog kalimot sa pagbalik mga kaigsunan. So salamat kayo sa atong Pastor Galvan sa paghatag og higayon nga din ako makig-uban kaninyo dinhi sa Bagong Taas. Salamat po. Nagampo ba mo itong mga wali po sa Mission Refocus? Mission Refocus dito sa Sri Lanka. O dito ko na-assign sa usa ka bukid nga murag bukid to nga murabag kibalabag, murag naa sa duol kayo sa Kitanglad. So na ay mga lake, unya pating mga bugnawa. Unya dito doon na tayo upat lang gyud ka mga membro. Dili day upat kay na may apo. O kato sila usa ka pamilya lang ang nahabilin dito. Ang Sri Lanka makaigsunan una pa sa Pilipinas iabot sa Adventism 1901, ang ato adiri 1905. Pero ilaha dito partira gyud ang pagtubo nila inako nga ang tibuok Sri Lanka murag membro naman tingali ni sila sa ato adiri sa Bagong Taas because about 3,500 lang sila kabuok. So ang natwa dinhi ugwa pa na backslide perting daghanan kita diri. Amen. Amen makaigsunan. Adi magyud mo amin no kay lain po nang mabackslide. So kinahanglan gyud makaigsunan nga di ta mabackslide aron mo tubo. And then ang ilang ditong ang atong eskwelahan dito sa Lakpahana magulang pa kay 1923. Mao-maog edad sa akong amahan nga 102 pero ang ilang nga ang ilang eskwelahan, ang atong eskwelahan dito gamay pa gyud kayo. Ngani do na bachelor's degree unya gikuha pa gyud nya mao to nga ang ilang atong mga pastor dito mga trained elders ang uban. So lipay ko makaigsunan kay panahon sa pag-apilar na to katong Birnis sa gabi unya murag Agosto 8 dunay mga desisyon nga daghan nga mudawat sa Ginoo pabautismo.
mga kuan man to, Hindus o kini siyang gitawag nga kuan makaigsunan, Buddhist. Unya sa pagdesisyon nila nagupot ang ilang komunidad, ang ilang village o gibaharan sila nga kung magpabautismo di na sila tagaan o kuan kining rasyon o busa makaigsunan pagkaugma na ay nabautismuhan nga 5. Amen mga igsoon. So mo na ang nahitabo dito sa entire nga 14 ka mga sites, 60 ang nabautismuhan. Pero gikomendar kita tungod kay 1:10. Kung naa kay bautismo dito nga usa, 10 na. Kay ngano ang ilahang goal dito di man po kaabot usa ka gatos nya 60 man atong nabautismuhan. Almost sa usa ka tuig na nila to siya nga ilahang trabaho. So mao na ang nahitabo makaigsunan niya dili na nako detalye ang tanan-tanan kay naa pa man tay hisgutan makaigsunan, pero salamat sa Ginoo nga diin ang atoa nga programa it is a concern not only sa atoang dapit apan throughout the world. Amen makaigsunan. We are part of God's church, the body of Christ, and we are His remnant people, and we are doing the responsibility sa tulo ka mga anghel nga naglupad because we are God's messenger preaching the gospel anywhere in the world. We are Igsoon International Church. That's why we have a program globally. Global. Sa to pa dunay local, global nga concern in all our endeavors. We are not only concerned sa atong kaugalingon din but we are also concerned with the people throughout the world because this gospel of the kingdom shall be preached to all throughout the world. Then the end will come. And that's why in the prophecy, we are the church that is being prophesied to fulfill the gospel commission throughout the world. Amen mga igsoon. Busa, if you are willing to go and be a missionary for 1 year, I would recommend you go to Sri Lanka. Kay luoy gyud kay sila dito. Now mga kaigsunan, because this is a stewardship promotion nga atoa karong pagahisgutan ang pagkapiniyalan. So mga kaigsunan, ang atong text nga pagahisgutan mao kini siyang 1 Corinthians chapter 4 verse 2 na memorize gyud ni Brother Richard because mao po ni amo ang gihimo kaganiya. But karon makaigsunan atong himuon atong mga tagsa-tagsa kaulo sa pagdungo sa pagampo. Amahan nga langit nun amo karon nga gitugyan ang among kaugalingon diha nimo. Masabtan unta namo ang mensahe gikan kanimo kun unsa ang pagkapinialan. Salamat nga diin kami magmatinud-anon sumala sa imong kabuton hatag kanamong kaalam sa pagsabot sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Now mga kaigsunan, sa akong pagkapastor, niadto ko dito sa Lagindingan, Permiro. Dito makugi-assign. Ulitaw pa ko ito mga kaigsunan. Pero gamay ga, nagkahinay-hinay, nagwala akong buhok, kay kaliwat man namon eh. Sunod, adto kog pangantukan. Pag abot na ko pangantukan, diha jud ko na dugay-dugay kay ang Lagindingan mao man ang natukod ang simbahan diha panahon na ako nga nagpastor ko kanang Lagindingan yon nga church. Pag abot na kog pangantukan, abot ko sa Duminorog, abot ko didto anang kuan kining simbahan nga mga bugnaw kay na diha nga part kanang Tigaason kasi nakadto yung Tigason pataas kamot bugnaw na igsoon. Unya kay dagko diha ang kanang mga gulay. Naay mga kuan diha, mga carrots, mga patatas. Nindot diha. Unya kang katong akong amigo nga pastor, di na ko isulti ang ngalan. Namay atong igsuon bitaw nga kanang mga tanom sila patatas pero manginhanglan sila og financing.
Nakaagi ba mo nga gifinance mo, Kuya Edgar? Nagfinance mo, wala? Ingon pa niya, Pastor, naghangyo ko nimo, Pastor. Nga dili ako nga pastor ha, lain to nga pastor. Nga, kung imong mag-finance ka sa ako, mauni ang bahin, Pastor, kay imuha man ang financing. Impa niya nga, yung pa sa pastor, uy, maayo na, makatabang na sa buhat. Kay ang income na to, iapi ko na to sa buhat. Ingon pa niya sa atong pastor, sige, pila may kinanglan? 15,000, Pastor. Ani kadako nga area. Mga kaigsuonan, dagkog income, pirmiro. Pero katong iyahang 15,000, katong iyahan na yun plaster na ang 15,000, naunsang pagkaunsaa nga, na periol man. Ingon pa sa akong amigo, na periol, na failure man kaigsuonan. Unya karon kay na failure man makaigsuonan, na break even unta to. Kanang break even nga, kanabang igo rang nakuha ang kapital nga 15,000 sa halin. Karon kay ang pastor na to, nidugay magbalik di ang 15,000, nawala ang 15,000. Pagkawala sa 15,000, atulpod nga ang katong pastor, ako mga amigo kayo, ni kuyog mi dito kay mangduaw dito, kay usaraman mi ka-fellowship. Ang pangantukan ug ang wao, ang zone 3, amo anang zone 3, amo anang usaka fellowship tabanganan amo, abil tus kanaan, apil dito ang mga lagyo na kay nga simbahan, ubanan namo. Pag abot gito istorya dayon mi. Ingon dayon siya, Brad, sister, kumusta tong atong gi-finance? Murag dugay-dugay naman to. Inya, pastor, na failure man. Wa gid pastor, uy. Nakabot, pastor. Pagbaligya na mo, kuwaon sa gitawag nga labor, pastor, og sa materials. 15,000 rapod ang kining income. Katong nabalik nga kwarta. Unya, ingon din ang pastor, nya, asa naman karon ang atong 15,000 kay main na lang ito, babalik. Pastor, nahurot na mo, pastor. Among gigamit kay, wa naman po mi magamit sa mong balay. Amo na lang gigasto. Wa kapugong tong akong amigo. Ingin niya ka ng inyuhang gihimo ba? Di na maayo? Ang sabot na to, nga kung unsay akong gipiyal ninyo, kay dili man to inyo raon tatong giuli. Apan karon, unsa may ako karon, wala na may ako ang nabilin, bisag ang ako ang mismong kwarta na wala naman. Ug ni atong panahon na makaigsuonan, nahimong di basta-basta sharp nga argument nila tungod atong nawala nga kwarta. Unya makaigsuonan, diha lang ta nga istorya, kay diri na punta sa teksto. Amen, makaigsuonan? Ang teksto na pod kay istorya man to. Ang teksto, moreover, si Pablo nag-ingon nga, moreover, it is required, o sabi niya, in stewards that one be found faithful. Unsa sa binisaya na? Unsay binisaya na? Kinahanglan gyud nga ang piniyalan makita nga kasaligan. Moreover, it is required. Now, unsay requirement sa pagka piniyalan? Kasi mutuon ninyo nga piniyalan mo, mga kaigsunan, pataas kamot. O kitang tanaw, piniyalan, mangyut tatanan. Now, nunay requirements kung unsa ang requirement sa Ginoo. Now, akong isulti ninyo ang gitawag nga immediate context. Aron doon tay background. Dunay mga membro sa Korinto nga wa makasabot
nagkabahin-bahin sila sa ilahang pagpanglantaw sa mga magbubuhat. Ngani kini siya, ang sulat ni Apostol Pablo alang sa mga taga-Korinto, nagisgot siya mahitungod sa pagkapiniyalan ni Pablo kay ang mga igsuon nagbahin-bahin. Ang uban mudapig, if you are going to read chapter 1, chapter 2, chapter 3, then we jump to chapter 4, miingon dayon sila ang mga membro sa Korinto nga, ay, didto lang mi kang Pablo. Ingon pa yung uban nga, didto mi kang Apollos kay bright. Ang uban po nga, didto mi kang Pedro kay grabe kayo, pangulo siya sa iglesia, unya, grabe mga milagro, pagpangampo, unya, niadtong panahon na ang sulat niya gipadala sa Korinto, mga kaigsunan, referring to what is happening sa ilahang mga pagkabahin-bahin. Ngayon siya nga, wala gyud problema. Wa gyud problema bisag kinsa na nga mga pangulo. Basta kana nga mga pangulo gikinahanglan nga masabtan nato nga kung sila mahimong pinialan, makita nga sila. Unsa gani? Kasaligan. Amen makaisunan? Sabta na to nga mauna siya ang contextual nga background. Nga sa ato pa ang pagkapinialan sa immediate context, pinialan sa Dios nga kadala sa ministeryo nga mao kani siya ang buhat sa iglesia. Upon by extension, it can be applied in different aspects sa atong kinabuhi nga kita maghimong pinialan. Amen makaisunan? Nga kitni adunay requirements bisan pag moadto tag langit, kinsa may moadtog langit kadto lang yung mga matinumanon. Amen igsoon. Kay di tanang moingon Ginoo makasulod sa sa langit kadto lamang nagatuman sa kabubuton sa Dios nga naa sa langit matinumanon ra gyud. Amen. So kinahanglan kita magmatinumanon. Amen. Kinahanglan kita nga mahimong kasaligan nga pinialan in all aspects sa atong kinabuhi. Mingon gani itong kinaraan na yoga ayo Kuya Edgar nga, pasalamat yung ko nga wa ko mailhi nga sa badista. Kay parihara sa kalibutan. Now karon in the word steward, ini siyang steward, ang iyahang kahulo, ang kini siya sa Griego, mao na siya compound word. Musoy pagbasa na, oikonomos. Kana siya compound word, ang oikos o ang nomos. Ang oikos, balay. Ang nomos, law or management. Imuhan ng tigumbon o basa, ang pulong oikonomos, kanang house manager. Manager. Dili owner. Because the biblical foundation of stewardship, God is the owner of everything. And He wants us to be faithful. Kinitawag nga steward. Kinahanglan kita pinialan lamang tamang kaigsunan. Busa ang tanan-tanan kanato mga kaigsunan, babae, lalaki, kitang tanan mga pinialan o kinahanglan kita kung pinialan kita mga kaigsunan, hinumduman nato nga kinahanglan kita mahimong faithful sa tanang panahon. Requirement kina sa Ginoong faithful. Pangulo sa iglesia, membro sa iglesia, pangabana, mga asawa, mga anak, faithful. Because the people description sa mga katawhan sa Dios nga mopadtog langit. Here's the patience of the saints. O kana siya diya, giingon nga mga faithful people of God, keeping the commandments of God and na ay pagtuo ngagsama kang Ginoong Hesus pagka matinud-anon. Amin makaigsunan. Now karon makaigsuonan atong hinumduman ng pistos. Ang pistos is mo na kahulugan niya trustworthy, dependable, and loyal, reliable. So mao na ang kahulugan kuminguntag faithful.
kasaligan. So kung dili imuha, dili gyud na nimo kuan igsoon. Pahlomon og motor pagbalik awa na. Di para bagyo wasingan. Luoya in towns tag-in ako patay. Ang bike nga mao-mao lang pagbalik bawog ng sa gina telescopic ang tinidor. Di man na ato anya nganong di man ato ampingan ipaayo pud unta. Igsoon mao na ang concept igsoon sa stewardship nga kinahanglan nga kasaligan gani ka grabe kang moamping do na koy igsoon maldito kay to nga igsoon sa una nako nga kining bataan ni mamatay ni ba dili ni madugayan kay grabe ka pala hubog kusog kay mo bilyard nya kanang pasar-pasar kaon ulsiron pero putungon nya nako nya naay sigig dalag kutsilyo kadugayan nako kini dali ra gining mamatay ning bataan problema kay sa mong panimalay pero sa diha nga naabtan sa buhat kanang naabtan ako didto inako nga brad inako kini sa tanan nako mas maldito man jud ko sa tanan namo siyam sa una pero nilabaw siya pagka maldito pagka adventista nako naamo jud mo puli da is pagka maldito naagi mo puli da is pagka maldito. Di ba no? Naamagay mo puli da is pagkamaldito. Ang pagka-elder, bisag kinsang elder karon, naamagay mo puli pagka-elder, pero ang buhi pa man pud ang yawa. Kung naay maldito sa ato ang puloy-anan, naagay mo puli pud pagkamaldito. Praise the Lord, kinabalikan nako sa balay. Unya ang ako atong hunahuna kining out of kini bitong sympathy. Kanang out of sympathy gyud, Brother Nick. Basta musay na blood is thicker than water. Bisag unsay may tabo basta igsuon nimo bation jud kaguol kung naay may tabo bisan pag unsa na siya kamal dito makita na ko sa inako brad istorya na ko sa inako brad kanang naibalo man ka sa ako ang kinabuhi napagi panahon sa una nga di ko katindog kay hubog kayo kamang na lang yan pero nausab man ko. Ang akong mga igsuon sa una problema kay ang mga kwarta nga ibayad sa balay sa among giabangan o ibayad sa eskwelahan mahurot nako sa sugal tulo man mi naa sa boarding house inako pero brad sa dihang na adventista ko dawat nako ang Ginoo na ulian na nausab man ang kinabuhi pero nakoy gisaad sa iya mayson inako brad kung mo eskwela ka, kunya maghandom ka maangkong kagkausaban, ako'y pa-eskwela nimo. Adto lang sa kuha dito, sa ligindingan, maupagutoy pagka sulod na ako ugod pagka-pastor. Pastilan makaigsunan akong inahan, namatay na magyudto, 2003. Pipila ato ka mga bulan, sukat sa pagsulti na ako, mga 3 months after, ni paluap ang akong inahan. Dong, si Eric, nag-ingon siya nga, iyaha ko no tong imong sukton tong imong gisulti. Muana siya diya kay mo eskwela. Pagkatawhanon ako igsoon, basta kay kaingon jud ko igsoon. Kamo diri man kaigsunan. Unsay bation nyo pastor ka nya ang imong igsoon na diya mo puyo sa imuha. Eskwelahon nimo nya perting maldito ha. Mahimo ng kapandulan sa mga kaigsunan. Kaingon jud ko atay. Kini laging saad ta ba? Pasalig-salig ta. Ingon ko nga, sige na, sige. Paniha lang diri ma. Pag-abot, to make the long story short, magkaigsunan. Na ako'y amigo kaayo nga, kailan man tingali mo ni John Calaw, no? Kasi nakailan yung John Calaw, pataas kamot. Nya, kauban man gin mi sa mas amigos. Kauban man mi diha sa Makays, kanang Metro Cagayan Adventist Youth Society. Kanang mga kuan diha, flies, mga kana siyang gitawag nga program sa mga youth ministries, mao nay pinakadasig. Ang nahitabo ang makaigsunan, dali ara sa oras ay. Ni murag di man takatats ani sa kuan experience naman ta ni. Ang nahitabo ang makaigsunan ako, John si Eric diha lang puyo. Sa imo kay mag-eskwela siya sa COC. Inya nga dong, away problema dong. Tungod sa pagka-Diyos no ni John, pagkamatinud-anon niya sa Ginoo, natakdan sa pagkamatinud-anon si Eric.
si Eric nahimong mas amicus president ug usa ka faithful kaayo nga elder bisan pa sa Davao karon. Amen mga kaigsunan? Because of faithfulness. Now mga kaigsunan, just kana nga mga story, ako lang ning padayon ng kaigsunan, daw there's a scope of the stewardship nga atong angayan nga gusto sa Ginoong magmatinumanon ta. Amen mga kaigsunan? Kaya kato si Eric, ay nako, kini si Eric ba nahabili ng ako ang 20 pesos nya kay kaning sweldo nako 2,000 biya 2,500 biya ang sweldo sa pastor katong panahon na nya kuhaan pag deduction, pero abi ninyo no, bisag pilay mahabili nako diha, hangtod lang ng kurtaha bisag naara diha sa table, di jud ka mag-expect nga mawala na siya basta naa na si Eric. Kay ngano, di yun na muhilabot og dili iya. Now kana ako lang nang isulti sa inyo mga kaigsuonan, modesty aside, kay igsuon na ako siya. Pero bisag unsa karon kadang mag-meeting mi, pastor ko, tanan-tanan among itugyan niya ang mga patigayon namo, because I believe when he was converted to Adventism, nagsunod siya sa kabubuton sa Ginoo. Amen mga kaigsuonan. Now karon, scope of stewardship. Daghan man igsuon, puro ti. Puro na ti ha. Stewardship of time, stewardship of talent, stewardship of temple, stewardship of treasure, stewardship of truth. Now, kini unahon taning time. Kay kita mga pinialan, gusto sa Ginoo sa ito, it is required for a steward to be found faithful. Anya, kumusta atong time? Soon. Unsa gani ang time? Unsa gani ang time igsoon? Time pa. Kanang time no? Ang time pa. Kay gadula pa. Time pa. Mao ba na siya ang time? But mga kaigsunan atong hinumduman. Sa Episo, nag-ingon si Pablo sa iyang sulat, redeeming the time because the days are evil. Increase of wickedness. Sa atong panahon karon, daghan di kayong makalingaw-lingaw, no? Daghan di kayong makalingaw-lingaw ug ang atong panahon. Bantayan na nato kay piniyalanta sa atong panahon. Tanan-tanan nato igsuon, pila gani ka minuto? Oras? Ang usa ka adlaw? 24 pila ka minuto. Pero kana ginaingon makaisan, imagine if at the end of each day, whatever time we did not use wisely was gone forever. Di na ginamabalik. Ingon pa niya diri, and we could never get it back. In reality, that's how time works. Unlike money, lahi pag yun sa money. Labaw pag yun ng time kay sa money. Kay, masag ito, no? Time is gold. Ingon pa niya, time cannot be saved in the bank. Time lost. Time wasted. Time pa. Igsoon. Mao na makaigsunan, nga bisan pa ang Ginoo nagapahinumdom nato nga we are steward. Kumusta man sa atong panahon? Doon na ba tayo panahon sa pagbasag Biblia? O daghan tag panahon sa pagtabi, panglibak, pangdaot o urban pa. Daghan tag panahon sa duwa kaysa atong pagsimba, pag-adto, pagduaw o paatong worship. Dali-dalion kay sa una gitawag nga naana si Marimar o si Fernando Jose. Magawa na man na sila kahilaan na. Karaan naman kayo ng salidaha. PPP, piling-piling pelikula. Onya, wasilang nakaigsuunan, mubuon lang worship. Kay dili magkakuan, kay naana si Ricardo Dalisay. Mao na makaigsuunan. Ang atong panahon sa Ginoo, kumusta igsoon? Ngani ang Ginoo nagisgot og panahon. Nga diin kita sa unom ka adlaw magbuhat apan ikapito. Remember, because time to be with God is very important for us. Amen. Makaigsunan, kay padulong taglangit, mao na siya makaigsunan nga ang time is very important area sa ato ang panahon sa Ginoo. Amen. Di kita magsipyat anaha kay ilhanan sa Ginoo nga diin mga katawhan ta kanang panahon nato sa Ginoo.
You have no time for God? What if God has no time for you? Wabatay panahon sa Ginoo, wabatay panahon sa pag-ampo, pulong sa Ginoo, sa pagbasa, pagtuon ana, God will demand ana or require ana to igsoon. Now second is talent. Unsa ganit? Moreover, it is required that the steward, your steward, we are all stewards, sa talent, igsoon, mo na ang parable, igsoon, nagsulti, parable of talents, gifts must be multiplied for the master's glory. Unsa may imong talent? Way tao nga way talent. Amin makaisunan? Una nga gitawag tan-aw gyud tag. Unsa gina siya? Pilipinas Got Talent. Pero kana usahay magsigitag tan-aw ana mga kaigsunan Amerika unsa pa na siya diha nga asa pa na siya dito nga mga talent usahay mabikil na ang atong area sa atong kinabuhi because we want unsa gina siya ang negative impact ana kay di gusto man gyud ta igsoon nga adili ta makakuan bas nga kita may talent igsoon unya kana siyang mga talent nga hilabihan na ka mga usay mo kumperta di makaya-kaya nga mga talent igsoon is dili na mao ang plano sa Ginoo. Ang plano sa Ginoo, we must discover our talent, develop our talent and be willing to be used according sa talent nga naa nato because God had promised that He will multiply and increase the talent if we are faithful. Amen, makaigsunan? Faithfulness sa atong talent. Kinsa man ninyo'y katulang ganin nganta, parting mga talented kining mga bataan eh. Ako sa una, napo ko'y talent sa pagkanta. Nakadungog man tingali niya akong asawa nga nakadaog og amateur singing kanti sa una. Pero murag tulo raman pimitay contestant. Bukid man, nakadaog yung ko eh. Kadaog yung ko. Kaya nga naman, sige magkugtuon sa una, dali pa ko Adventista, kanang mga kanta ni, kuan yun, Engelbert Humperdinck. Kana akong kantahon. Mauna yung mga kanta sa una, pero di pa ko magtotoo. Pero sa pagkanta, sa panahon na nako, nga na Adventista na ko, di biyaan naman ako to kay niya naman ta sa bulhaton sa Ginoo. Amin makaisudan? So i-develop. Iyon na ko nga, Brad, dili na pwede mo kanta og rock. Kay grabe po mo kanta rock sa una. Pero yung pa niya nga, ang gitugot lang nga kantahon na to, Rock of Ages, clap for me. Nya kanang katong mga soldiers of fortune, di na to nga kanang dili to ang atong kantahon nung onward Christian soldiers. Igsuon sa diha nga kita naa kang Ginoong Hesus, ang faithfulness igsuon nga naa kang Ginoong Hesukristo kay ang word nga pistos balikan to faithful is referred to the character of Jesus sa iyang pagtagad kanato mga kaigsuonan. That's why kininta ma-reflect sa atong kinaiya kinabuhi ngadto sa atong pagkinabuhi igsoon. Now mga kaigsuonan atong talent adunay usa ka tawo nga wala gipakanta sa Cagayan de Oro City. Unya nikanta siya sa kasal sa iyang anak, ang iyang tingog murag yung album. Unya na si Amerika karon. Inako Brad. Kanta siya ng The Prayer niya iyang katungsi na kauban siya nga iyang umagad ra nga gwapo kay tingog. Paminaw nimo, dungo lang ko, naa sa nindot kay nga hotel, ang kasal. Pag human ako, Brad, ikaw din eh. Inya nga, nako, nganong, karon pa ko kanong sa imong tingog. Perti man din imong gupog tingog. Nganong man lagi kay kanta-kanta sa simbahan? Ingon pa niya, ang puko pa kanta ha. Nya diya sa simbahan, igsoon, ang gipakanta, ako may church pastor dito sa una sa Cagayan de Oro, makasulti ko nga kasagaran kanang nailan na ba kanang mga tigulang sa iglesia, mga arang kuan nga ipadibilo pag-ayo kanang ilang anak aron makitaan dito sa pulpito, taga-agbahin. Dili pwede man na igsoon. Pero ang gisulti gyud
Diha sa parable of the talent, tanan-tanan nato gitagaag talento sa Ginoo, we are responsible sa atong talent to discover, to develop, and to be employed, because ang church nga mugro lang kanang gift-oriented ministry. Usa sa mga principles sa church growth, natural church growth development, kanang kuan gyud, Ma'am Lini. Basig mo kanta ko ron, ma'am. Pwede ra pod. Katong sabot sa una. Katong sa akong usahay ko nga pataka lang kog kanta. Makaduyog man ni si ma'am kay naa man ni talent. Testingan na nato, ma'am, kanang tribute. Abi niya makaigsunan, dili kay ko gapog tingog. Pero sa purpose sa Ginoo nga magapalig-on og pagpadasig ta sa pagtuos usag-usa, gamiton ta sa Ginoo igsoon. Maggamit maganit nga yabag, labi na panahang dili yabag. Amin magsoon. Sa panahon nga na Adventista ko kining kantahan nindutan kay ko na. Tribute. Ambot man kay igsuon, kinsa natoy dili makapasalamat nga kita giluwas sa Ginoo. How can I say thanks for the things you have done for me? Things so undeserved, yet you gave to prove your love for me. The voices of a million angels could not express my gratitude. All that I have and never hope to be, I owe it all to Thee. To God be the glory. To God be the glory. To God be the glory for the things He has done. With His blood He has saved me. With His power He has raised me. To God be the glory for the things He has done. Diya lang ko ito mga kaigsunan. Kaya buwan naman tayo practice. Bitaw mga kaigsunan. Wali, pagtudlo, pag-abi-abi, bisag unsa, pamanday, tanan-tanan, nga hiyas, gasa, spiritual gifts, need to be developed. Amin mga kaigsunan? Need to be employed. Because dili gani na ma-employ sa ministry, sa Ginoo, dili gyud ka makasulod sa langit, kay that is part of our preparation. Ingon sa Matthew 24, nga si Jesus mo balik, wala mahibaloi. And then Matthew 25, the parable of the talent, is the parable telling us on how to prepare for that soon return of Jesus Christ. Amen mga igsuon. Busa ang kanang talent igsuon mas agoy ato ana lang gining kuan. Every believer is called to use their gifts for evangelism, service, and witness. Now mga kaigsuon, panahon nga mobalik sa Ginoo, magpagamit ka sa imong talent, igsoon, God will, igsoon, musulti nimo, well done, good and faithful servant. You have been faithful over few things, I will set you over many things. Yung panya nga, enter into the joy of the Lord. Now, body temple. Pila gani ni ka ti? 5 no? Unsa itong time, so talents, dayon temple. Unsa nang temple?
temple of the king. Body temple. Unya mga kaigsuunan, kinahanglan jud tang kining atong lawas. Igsuon, don't you know that your body is a temple of the Holy Spirit which is in you, which you have from God, you are not your own. Yung pagigsuon, padayon ta, for you were both with a price, therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Mo siya nga, whether therefore you eat or drink or whatever you do all to the glory of God. Gisulti man ako ni ganiha. Kinsa man ning nadiri ganiha? Kadungog naman mo, pero for the sake sa dili ninyo, para nila, akong isulti pag-usap. Dunay bana ba? Kini kitong igsuon, rampant biya ning mga sakit karon, labi na ning high blood. Pag abot niya sa doktor, giingnan siya, maglikay ka nagtambok. Pag uli niya igsoon, distansya niya kaisa siyang asawa. Igsoon, kumusta mo mga asawa? May problema inyong bana, likayan pag yun mo. Klaro ang pag-istorya. Pero doon na mo'y gusto mo nga maghimo mong taas og edad, maayong panglawas, upat ra gyud ka prinsipyo, laki kay sa traditional natong approach sa health. Number 1, rest. Bisan pag nagsigarilyo na siya, bisan pag nag-inom na siya, sumala sa study, more devastating than these vices kung ang tao dunay sleep depravity. Requirement sa Ginoo, faithful lang ka sa 8 ka oras, maayo og himsog imong panglawas. That is the first principle sa Ministerial Seminar on Health, Worldwide Church of the Seventh-day Adventist nga akong giapilan. Sa una, new start, mo to taas-taas. Pero karon upat na lang, dali ra kay memorization. Number 1 is rest. Number 2, exercise. Kanang exercise, maunang prinsipyo nga kung matinud-anon taniana, mo prevent pagyud na sa ato ang lawas sa mga blatian, apan tanan nga bangin sa atong lawas lig-unon tungod sa exercise. Dili na ako ni-elaborate pag-ayo. Ngani ang atong director sa General Conference ipungutana katong iabot og 100 ang edad, ipanya unsa alang nimo ang pinaka-importanting prinsipyo sa panglawas og sa longevity, ingon siya exercise gyud. Number 3, nutrition. Sa New Start una ang nutrition, kining diri katulo na agyapon siya nutrition. Ang pagkaon nga importante kay kaunon nato igsuon, nahibalo na ta pero ganahan gyud tag lami. Igsoon. Pero lami pon. Pero ang mga gikaligut-gutan sa mga bata nga karon dali lang kaayo nga bata pa daghan ng high blood. Kay di mo kaon og okra, di mo kaog sa luyot, kamunggay, kana siya nga mga plant-based nga mga pagkaon, nga mga organic, igsoon, organic daay nga mga pagkaon, importante kay na siya. Kamunggay, mga, unsa kani Kuya Edgar? Dabong sa atong silingan, unya puso sa saging. O nga iksanan, ikaupat. Aron nga maayong panglawas. Naibalo ba mo nga wa ko mag-expect sa among seminar nga laki gyud akong nasabtan? Ikaupat, unsay number 1? Rest, exercise, nutrition. Ang ikaupat, di basta-basta. Loving relationship. Kay kung ikaw dili mo pasaylo sa imong isig katawo, nagdumot ka niya, apektahan ang di ka makatulog. Dali ra jud kang mamatay ba di kag dumot. Pero ang paghigugma ganahan kag tulog. Bisag ang tuldok ay may salaysay ra ang imong pagkaon, target lang. Pero naa kay love, enjoy. Amen nagsoon. Pero nagdumot ka, nayuban ana nga diilisan. Daot jud kag yun. Dali gyud kagyud nga makuan impatso.
Makatinuod magyud na ang stress because kiwa man ka naghigugma, wa man ka pasaylo. The only prescription from heaven, divine prescription. Kung naamoy kaaway ron, pasaylo ara, di ba maayo yung lawas? Amen, makisunan? Pasaylo mo na yung nga, bigugmay mong kaaway, kay gusto sa Ginoo nga maayo mong lawas. Sige, gani kag dumot, magkwinta-kwinta gani ka, unsaon ni mo pagbalos, ini kagabi, imo man ang balay-balayon. Anihon ako. Tanawa to si hapit naman dahi yun. Pastilan, pagkukakuan sa unod yun. Diri na lang ko iksonoy. Naapunta ko isulti. Kining piniyalanta nga gusto sa Ginoo nga kita gayud ikson mahimong kasaligan. Unsa gina? Ikaapat? Treasure. Unsa gingon sa Ginoo dre? Ayog tigog bahandi diri sa yuta. Kay dunay gani siya, neither moth nor rust consume, and where thieves don't. Oy, naunsa man ni na advance ko? Kay ni ayaw gyud og kuan na tigom. Bahandi. Kanang bahandi igsuon nga diri sa yuta na ay taya og bukbok nga mo daot kawatan nga musaka kuhauna. Unya igsuon ang bahandi nga ipatigom sa Ginoo. Langit, amin igsuon? Why makakawat? Why taya? Temporal diri dito eternal treasure. Unya unsa man na? Nga pagkasulti, that is a proverbial statement. Dilibot ang Ginoo nga ikaw dili na magkinahanglag kwarta. Nga naa kay sakyanan, naa kay balay, naa kay yuta, naa kay bankbook, nga way sulod, daan po di ay, ATM, iksuon, dibot basabot, nga ikaw nakalapas, apan ang gisulti sa Ginoo di, that is a proverbial statement, ang 19 o ang 20, akan trust, nga ikaw mo pili, kay ngani, unsay gisulti sa 21, diin gani ang imong bahandi, ito ay mong kasing-kasing, where's your priority? Langit o yuta? Bahandi sa yuta o bahandi sa langit? Kay kung mao gani na ang imuhang priority, madaot ka kung sa yuta nga priority, kay mukapak, kapakapa. Ang kinabuhi nato igsuon kung kita magbaygugmaon sa mga butang kalibutanon, bisan pa si Timoteo, gipaymangduan ni Pablo, ingnon ang taga Iglesia igsuon sa Episo, nga dili sila mangandoy nga madato. Kay kung mangandoy sila madato, di gyud sila kaikya sa litag og mga kasakitan. Kay ang nahigugma sa kwarta, ang paghigugma maoy gamot sa tanang pagkadautan. Kay gihigugma gipatay ang igsuon, kay nilapas og usa ka dangaw ang iyang yuta nga kabilin. Bisan pa igsuon nga kini siya nga sugilanon mahimong tinuod, bisan pa nato. Mga kaigsunan, taas naman nga akong napagkasulti tungod sa ako ang Ginoo nagsulti faithfulness. Gusto kang igsuon aning mga butanga? Gusto kang panalangin sa langit igsuon diri sa yuta og langit? Kinsa man, your priority is God's kingdom first. Kay mautong giingon igsuon, dili na ko mailaborate pag-ayo pa isulti na ko nimo ang sermon of Jesus on the Mount. Sa Christian priority, wala siya nagsulti nga madato ka, dili maayo nga madato, kay dili gusto sa Ginoo nga kita maikog, mahimot ang ulo. Apan he was talking about our priority. God's people's priority is His kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. We are faithful to God's work, to God's part, the tithe and offering, because it is part of God's instrument sa paghimo sa iyang buhat sa kalibutan. Amin, makisunan? Kandili bitaw mag-uli sa ikapulo, maghatag og halad. Wa man na makatabang sa buhat dito sa kinatibukan sa kalibutan, ug wala makatuman sa sugo sa Ginoo nga iyang gispasaligan. Igsuon nga, unsa man, I will be with you. Busa karon ang promotion igsuon, dadanan ninyo, ikapulo.
Balaan na, Leviticus 27:30, og tanawa, bubo ko ninyo ang mga panalangin, nga dili na ang kasulod, diya sa inyong lawak. But that blessing is not on, dili lang kay kana siya igsoon material things. Sa sermon ni Jesus, kay ang langit atuak kung kita matinumanon. Amen, makisunan? Kinsay gusto ninyo nga milyonaryo apan di maluwas, pataas ka mat. Kung sa may kapuslanan nga maangko ninyong kalibutan apan malaglag inyong kalag. Kinsa may gusto ninyo nga pobre apan dato sa gingaran sa langit. O mao na iuli ng ikapulo. Ihatag ng puring. Basig makaparehatan na nga hubog na kayo nga, pastor, ikaw din na, liko-liko lang ni pero padulong nig langit. Okay, alas 12 naman. Ang Ginoo nakiksulti na to nga magbatinumanon yuta kanunay. Because ang tithe, ang offering is an act of worship. Kanang offering is our response sa kaayo sa Ginoo sa toa. Amen, makisunan? Give to the Lord glory of His name. Take with you an offering and come in His house. Worship kina isa. Busa karon ang promotion is we are going to unsa makaigsunan sa atong church. Apply sa gimitingan na sa bisan pa sa world church. Kaniadto pa na systematic nga giving. Ang imong tithe pila gani 10%, ang imong systematic imong offering di na ka magkuot-kuot ra diri. You plan, that is one offering plan, and your church will become daghag kan unon sa church kay imo mang gidesisyonan nga ang church nga lawas sa Ginoo kabahin sa iyang buhat. Katapusan igsuon truth. Kita steward sa kamatuoran. Unsa gani ang steward? Kasaligan. Kasaligan ta igsuon apil ta sa buhat kanunay because gipiyal ang kini siya nga buhat sa Ginoo. Go then and make disciples of all nations, giving them baptism in the name of the Father and Son and Holy Spirit, impanya nga teaching them to keep all the rules which I have given you, and see, I am ever with you even to the end of the world. Amen, makisunan. Kinsay gusto na to ubanan sa Ginoo? Ang gustong ubanan sa yawa ay Ginoo gyud ang muuban. Kinsay ubanan sa Ginoo sumala saad ang muapil sa buhat sa pagmensahe. Ikaw pa niya, this gospel of the kingdom shall be preached. O karon makaigsuonan, time naman gyud. Di na lang nako ning pila na lang ka teksto. Kinsa niyo gusto nga mupuli na ta sa langit? Pataas kamot. Gwapo man ta diri nga puy-an pa no, labi daghan-daghan pa ang atong mga kabtangan. Pero ug wa nay kabtangan, murag Ginoo balik na, labi ra nay sakit. Balik na Ginoo, kanus pa man kamo balik. Doon ay usa ka pastor kanang usa ka membro dito nagampo nga nag-ingon si Pastor Baa nga murag kuan. Brother Alboria, Melvin ang panyang dako ra ba kay tingog makaila jud ka ni Brother Melvin ba amigo man nimo ni Ginoo anak kuno dito karon sa pa man ka mauli amo balik unya na bagwa nakahiabtan dire basta kay ingon nga mangkaigsunan nga di unsa man niya ni pagampo nga mura man ni kikuan niya Ginoo unya na ba ang mga kaigsunan mga wala na ning tanan karon sa man ka mabalik Ginoo pero inato gito siyang inampuan niya makaigsunan pero kinasing-kasing kayo. Gusto man gud niya nga mauli na sa langit. Pero kinsa may maato sa langit kato lang mga faithful. Amen makisunan? Faithful. Moreover, it is required alang nato nga mga steward nga faithful because only the faithful people like the faithfulness of God and Jesus nga renewed every morning in Lamentations 3:22 and 23 makapuyo sa langit. Bi magtanaw maghimo kog
call sa matag usa. Di man ko matinumanon. Naamay dili na to pagka matinumanon. Apan ako maghatag ninyo igsuon og pagtawag. Bisan pa ako nakapakyas kaniadto. Tungod sa atong pagkatawhanon makasala ta. Apan kinsa man ninyo karon ang mutindog nga naghandom nga ikaw sa imong kinabuhi mahimong matinumanon nga piniyalan sa Ginoo. Pwede mo tindog ison? Puro man ta napakyas ani. Ako gani igsuon, pakyas man gani ko usahay. Kay dunay panahon, di ba ang time? Di ba ang talent? Di ba atong lawas? Ang atong treasure o ang atong pagminsay, diha ang gusto sa Ginoo mahimo tang faithful. Apan dunay kakulangon. Usay bisan pa sa akong kinabuhi, akong asawa, mga anak, tanan-tanan tingali dunay mga tawhanon. Apan ang Ginoo nag-require, moreover, it is required for you and for me as stewards to be found faithful in the eyes of God. Igsoon, kamong nagtindo karon nahibalo nga ang ikapulo iya sa Ginoo, iuli gina siya labi na sa mga bata. Iyahan na sa Ginoo. Kung gusto kang matinumanon, ang halad imuhan ang response sa kaayo sa Ginoo, but be sure to teach your children og alang nato nga kini siya magamit sa buhat. Magampo ta amahan nga langit nun. Pagka matinuwano nimo Ginoo, kay kung wa pa ka nagpakamatay, walay usa ka namo nga maluwas. Tungod sa imong pagpalansang o pagtubos ka namo, kaming tanan na luwas sa grasya. O kay kini grasya dili sa among binuhatan, apan ang among respond mao nga among ikawng dawaton, alagaron og sa pagkamatinumanon mahimo nga imong piniyalan ug magatuman motivated by love ug kami nga higugma kanimo Ginoo makatuman niini pinaagi sa pagkumpil sa imong espiritu sa among kinabuhi. Among mapakapayasan pasailua. Tudoy kami sa pagkamatinumanon sa gagmayng butang aron kami kasaligan nimo sa dagkong butang nga mao ang gingarian sa langit. When you will come, maingon, well done, good and faithful servant. Being faithful in small thing. Ikaw magapiyal sa mga dagkong butang ug moingon ikaw enter into the joy of the Lord. So karon ang panalangin o pagpakamayo sa Ginoo manaa kaninyo ug sa inyo kang pakigdugtong ngadto kaniya pagkamatinumanon nga piniyalan kitang tanan mahimong andam sa iyong pagbalik sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen.